A pleasant morning to each and everyone. We praise God sa kanyang pagpapala na muli na niya tayong binigyan ng panahon para pag-aralan ang kanyang mga salita. It's May 3, entitled Building on Christ. Sa Isaiah 28 verse 16, Therefore thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. So tayo ay kinakailangan na nakaugnay parati sa ating Panginoon at ang ating pundasyon na siya ang bato ng ating pananampalataya ay patuloy na sinusubukan hanggang tayo ay maging precious cornerstone at kinakailangan na ang ating pananampalataya ay makasigurado sa tunay na pundasyon upang ang ating paniniwala at pananampalataya ay hindi mawawala. Our foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. There is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Christ the Word, the revelation of God, the manifestation of His character, His law, His love, His life, is the only foundation upon which we can build a character that will endure. So, ang pundasyon na walang ibang mga taong makakakuha nito kundi ang pundasyon natin kay Kristo. Nanawa sa ating buhay, wala nang mas makakahigit pa dito. At ang ating mga pananampalataya ay laging nakapundasyon dito. At walang ibang pangalan na pinagkaloob sa atin under heaven giving among men na makakapagligtas sa atin. Ang salita ni Kristo, ang revelasyon ng Diyos ay nagmamanifest sa kanyang character, sa kanyang kaulooban, sa kanyang kautusan, sa kanyang pag-ibig at sa kanyang buhay. Ito ang tanging pundasyon na kinakailangan na mabuild natin sa ating character, sa ating buhay ngayon. At habang ito'y nagpapatuloy, patuloy niyang pinagkakalooban ang lahat ng pagpapala. At sa pamamagitan nito, mas magiging ugnay pa tayo, makikipag-ugnay pa tayo sa Kanya. We build on Christ by obeying His word. It is not he who merely enjoys righteousness that is righteous, but he who does righteousness. Holiness is not rapture. It is the result of surrendering all to God. It is doing the will of our Heavenly Father. So ito yung lagi nating tatandaan kapag tinayo na natin ang ating pundasyon ng pananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Tayo ay maggagalak at pagkakalooban niya tayo ng katuwiran na nanggagaling sa Kanya. Kaya tandaan natin ang kabanalan ay hindi ito parang bugso ng damdamin, kundi resulta po ito ng ating pagsurrender sa Diyos. At gawin po natin ang Kanyang kalooban dahil ito po ang kabanalan na tinutukoy sa Biblia, doing the will of our Heavenly Father. Religion consists in doing the words of Christ, not doing to earn God's favor, but because all undeserving we have received the gift of His love. Christ places the salvation of man, not upon profession merely, but upon faith that is made manifest in works of righteousness. So, ang relihiyon ay nag-uugnay ito sa paggawa ng kalooban ni Kristo. At hindi sa paggawa ng mga hindi kaaya-aya. But because all undeserving, lahat ng ating mga hindi kanais-nais na mga ugali ay mapapalitan nito kapag tinanggap natin ang regalo ng Kanyang pag-ibig. Dahil si Kristo po ang siyang kaligtasan natin at kinakailangan na ating itong panghawakan, hindi sa pamamagitan ng ating mga propesyon, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya na minamanifest ito sa paggawa ng Kanyang katwiran. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Not those whose heart are touched by the Spirit, not those who now and then yield to its power, but they that are led by the Spirit are the sons of God. So, ang lahat na kapag tayo ay nakaugnay na sa banal na Espiritu at ang pinagkaloob sa ang buong buhay natin sa ating Panginoong Hesus, ay talagang ipagkakaloob niya sa atin ang kapangyarihan na tayo tatawagin na Kanyang mga anak. Kapag nahawakan na ng banal na Espiritu ang ating mga puso, tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan para makapanagumpay at tayo ay magwawagi sa laban.
We are to be sons and daughters of God, growing into a holy temple in the Lord. No more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. This is our privilege. So tayo ay tinatawag ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Tayo ay tumutubo sa kaalaman ng katwiran ni Kristo. Tayo ay nakatayo sa Kanyang banal na templo at walang sinuman ang makakapigil sa atin. Kapag tayo ay maging isang kapamilya na doon sa mga banal at tatawagin niya na tayong mga Kanyang pag-aari, ay magiging isa tayo sa Kanya. At kapag tinayo natin ang ating pundasyon sa ating pananampalataya, sa katwiran ng ating Panginoon, dahil si Kristo po ang siyang bato na dapat nating panghawakan, ito'y ating pribilehiyo na maangkin. Every character is to be weighed in the balances of the sanctuary. If the moral character and spiritual advancement do not correspond with the opportunities and blessings, one thing is written against the name. Kapag ang bawat karakter natin ay tinimbang, ito ba'y balanse sa sanctuaryo ng langit? If ang ating mga character, mga kapatid, ay hindi correspond sa spiritual na ating pamumuhay, ang bawat opportunity ng blessings ay talagang kulang. Ang mga pinagkaloob sa atin na biyaya ay kapag hindi natin ito nagamit sa Kanyang katwiran, ito'y magiging kulang sa panahon na ito'y kinakailangan. At ito'y nakasulat against sa ating mga pangalan. Kaya huwag po natin ito'y pahintulot. Nawa ang ating mga character ay may ugnay sa ating spiritual na pamumuhay. Ang ating mga sinasabi ay may ugnay sa ating buhay bilang Kristiyano. At tayo ay maggagalak sa Kanyang pagparito. The light of the world is our leader, and the path has been growing brighter and brighter as we have advanced in the footsteps of Jesus. Oh, that we may keep close to our leader. Those who humbly study the character of Jesus will reflect His image more and more. Napakaganda mga kapatid na ang liwanag ng katwiran ni Kristo ay patuloy na sumisinag sa atin at ito'y makikita ng mundo sa ating buhay. Ang daan ng katwiran ni Kristo ay patuloy na kumikinang, mas lalago tayo sa kaunawaan. Mas makikita ng mundo ang lawak ng kabanalan ng ating Panginoon, ang bawat hakbang sa pag-unlad ng ating pananampalataya. Nawa ay maangkin natin na makipag-close tayo sa ating leader na si Jesus. At kapag tayo ay maging mapagpakumbabang nag-aaral ng Kanyang karakter, ito'y magiging reflect sa ating buhay. Mas lumalago tayo sa ating pananampalataya. Kaya nawa sa umagang ito, mabigyan natin ng diin sa ating buhay na tayo ay nakatayo sa pundasyon ng bato ng ating pananampalataya. Si Kristo lamang ang ating halimbawa, siya ang ating gayahin sa lahat ng bagay na ating gagawin. Kaya we build on Christ, obeying His word. It is not who merely enjoy righteousness that is righteous, but who does righteousness. At tandaan natin, siya ang ating katwiran, at pupunuin niya ang ating mga puso ng kagalakan kapag sinubukan na natin siyang sundin kahit sa napakaliit na bagay. Maging tapat po tayo dito dahil habang ang panahon ay papalapit na, mas ma-excite tayo, mas isaliksikin pa natin ang ating mga puso. Kung tayo ba'y nakukulangan, bibigyan niya tayo ng karunungan. Kung ang ating mga talento at pagpapala ay pinagkaloob niya na ipagkakaloob niya na din, o ito ipagkakaloob na din natin sa Kanya upang siya ay gumagawa at kumikilos, tayo ay nakikipag-cooperate lamang sa gawain ng kaligtasan sa ating buhay habang tayo namumuhay at sa mga tao ding ating nasasalamuha. Kaya nawa ay atin po itong mapagtanto sa ating buhay na kinakailangan nating makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.